May namataan na namang mga barko ng China malapit sa Zambales. Pinalilibutan din ng mga barko ng China ang Baho de Masinloc. At nakatutok si JP Soriano. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols. Agad niradyuhan ng Philippine Coast Guard ang tatlong China Coast Guard vessels na namataan malapit sa Zambales kahapon. Sabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan, wala pa naman sa territorial sea ng Pilipinas ang mga barko, pero nasa Exclusive Economic Zone na ito o EEZ ng Pilipinas. Yan ay kahit ibinasura na ng 2016 arbitral ruling ang pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng South China Sea na pinalibutan ito ng kanilang 9-dash line. The Chinese has been trying to get close, siguro partly because of the weather or maybe because of their efforts to normalize their illegal patrol operations in the area. So what the Coast Guard did, and we have been doing it, we have been resisting by persistently patrolling the area. Malapit din ang mga namataang barko sa Baho de Masinloc na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Batay sa mga datos at imahe mula sa Automatic Identification System o AIS data at Skylight, pinalilibutan ang Baho de Masinloc na mga barko ng China. Kaduda-duda ang mga kilos ng kanilang barko, batay sa imaheng ipinakita ng isang American professor sa isang security forum. Sila yung mga kulay kahel at dilaw sa imahe. These are vessels that are moving at a slightly slower speed, and they're moving in a back and forth motion, indicating or suggesting to me that they're guarding this area. Ang last monitoring was as of last week, yung na-report natin na may 4 sa Baho de Masinloc area. And then yung 3, malapit sa Baho de Masinloc, yung isa is between Scarborough and mainland Zambales. They have been trying to normalize their illegal patrol operations. And what we in the Coast Guard has been doing consistently is to challenge that illegal presence there. Wala pang tugon ang Chinese Embassy kaugnay nito. Ayon sa Presidential Office for Maritime Concerns, bibigyan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea ng mga radio communication devices, panggasolina at iba pang gamit para makatulong sa pagbabantay laban sa iligal na panghihimasok sa West Philippine Sea. Nang matanong kung mag-aala Chinese militia na rin ba ang mga Pilipinong mangingisda. Wala ho tayong intention na ganon, but more on capacitating and enabling our fisher folks to help government monitor what's happening in the West Philippine Sea. We can never do that given the amount of resources they give to their militia. They're really part-time soldiers. That is not what our people want. That is not what they expect either. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ipinagpaliban muna ang panghuhuli sa mga e-bike at e-trike sa mga national highway. Ipatutupad yan sa Enero ng susunod na taon. Nakatutok si Dano Tingkungkok. Alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, ipinagpaliban muna ang panghuhuli ng e-bike sa mga national highway tulad ng EDSA at Maharlika Highway na sisimulan sana ngayong araw. Sa January 2, 2026 na yan ipapatupad. Bigyan ng time ang mga kababayan natin na total magpapasko din, December, para yung information na makarating sa kanila. Ayon sa LTO, bawal pa rin ang mga e-bike at mga e-trike o itinuturing na light electric vehicle sa national highway. Pero ngayong buwan, sa halip na diretsyong impound, pagsasabihan na lang muna ng mga enforcer ng LTO ang mga may-ari ng e-bike na bawal sila sa highway. For example, tumatakbo ng EDSA, South Expressway, yung sa may Magallanes, tumatakbo. Sasawayin po namin yan na umalis sila doon. Pero pagdating po ng January 2, hulihan na po yun. Kung tutusin, matagal nang bawal sa national highway ang mga e-bike. Ayon sa LTO, dahil mas mabagal kaysa sa mga tradisyonal na motorsiklo, mas malaki ang tsansang maipit ang e-bikes at e-trike sa traffic o mabangga. Dahil yung mabagal sila, madaling maipit sa traffic flow. Tapos mataas yung panganib ng banggaan, may problema talaga sa e-bike. Kaya bawal na sila sa highway maliban kung magkakasya sa mga designated bike lane. Pwede po yun sa bike lane. Pero kapag lumaki yung inyong electric bike, hindi kayo kasya dun sa bike lane, hindi po kayo pwede dun.
Pwede rin kung tatawid lang naman at hindi babagtasin ang highway. Nasa ilalim na ito ng Implementing Rules and Regulations ng Electric Vehicle Industry Development Act o Republic Act 11697. Pwede po silang tumawid sa National Highway. Ang pinagbabawal po yung pag-cruise nila o yung tumatakbo sila sa National Highway. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, nakatutok 24 oras. Nagkakanda na para muling magain ng impeachment complaint ang grupong bayan laban kay Vice President Sara Duterte sa nakatakdang pagtatapos ng one-year ban sa Pebrero. Pati ang Akbayan Party List bukas sa muling paghahain ito. Nakatutok si Darlene Cai. Sa pagbasura ng Supreme Court ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi nitong pasok daw kasi ang nakahaing reklamo sa one-year ban na nakasaad sa saligang batas. Ngayong matatapos na ang one-year ban sa Pebrero, naghahanda ang grupong bayan o bagong alyansang makabayan para sa muling paghahain ng impeachment complaint. Isang pinaghahandaan yung pagtatapos ng one-year ban sa February, most likely magpa-file po tayo ng impeachment ulit. Kasi bitin yung nangyari, hindi natuloy sa trial. Ang gagamiting basehan ng bayan, iyon ulit betrayal of public trust at pang-aabuso sa kapangyarihan dahil sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong nakaupo pa siya bilang kalihim nito. Posibleng madagdagan. Kami kasi isang ground lang kami. Yes. Isang ground lang kami. Yung iba, several grounds. So I don't know kung babawasan ba nila or what. Pero sa amin kasi, that is yun yung pinakamatibay so far. Sa desisyon ng Supreme Court, sinabi nitong labag sa one-year bar rule ang fourth impeachment complaint na isinampa sa Senado dahil hindi inaksyonan ng Kamara ang naunang tatlong reklamo. At nang mag-adjourn ng Kongreso, maituturing na dismissed ang tatlong reklamo kaya umandar na ang one-year bar rule na isang impeachment complaint lamang ang masisimulan laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Bukod dito, sinabi rin ng Korte Suprema na unconstitutional ang inihaing impeachment complaint dahil lumabag ito sa right to due process ng bise. Hindi raw kasi binigyan ng kopya ang bise ng draft complaint pati ang mga ebidensyang sumusuporta umano rito, kaya hindi niya nasagot ang mga akusasyon sa Kongreso. Inilatag din ng Supreme Court ang mga panuntunan sa impeachment proceedings. Kailangan daw available sa lahat ng kongresista ang articles of impeachment at mga ebidensyang sumusuporta rito. At kailangan silang bigyan ng sapat na panahon para magpasya. Kailangan bigyan ng pagkakataon ng inirereklamong opisyal na masagot ang reklamo bago ito dalhin sa Senado. At ang kanyang sagot, kailangan maging available sa lahat ng kongresista. Pinag-aaralan kasi namin ano yung naging implications nitong Supreme Court ruling. As you know, maraming dinagdag na mga conditions ang Supreme Court. Medyo mas mahirap na ngayon mag-file ng impeachment. So yun ang mga pinag-aaralan. Of course, the intention is there. Noong nakaraang linggo, sinabi rin ng Akbayan Party List na bukas sila sa muling paghahain ng impeachment complaint laban kay Duterte. Kung sabihin sa atin ng mga civil society groups, ng kilusan ng mga taong bayan na nagsampa noon ng impeachment complaint na mag-file tayo, we'll be open naman to support them. Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News na hinga ng reaksyon si Vice President Sara Duterte. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cai, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happening. Huwag na magpahuli sa takotang dala ng isang gabing puno ng lagim. Nakasama ni Jillian Ward ang mga kaibigan at fans sa block screening ng KMJS Gabi ng Lagim the Movie sa isang sinehan sa Quezon City. Personal na nagpasalamat si Jill sa mga sumuporta sa pelikula. All praises ang mga nanood gaya ng ex-housemates ng PBB Celebrity Collab Edition na sina Josh Ford at Kira Ballinger. Pati sina Althea Ablan at abot kamay na pangarap co-stars ni Jill na sina Eunice Lagusad at John Vic de Guzman. Engaged na si Sparkle star Thea Tolentino. Ibinahagi ni Thea sa kanyang IG ang special milestone na sa buhay nila ng non-showbiz boyfriend after 4 years of being in a relationship. Congratulations, Thea! Big surprises ang hatid ng UH Barkada sa kanilang 26th anniversary. Sa grand kick-off ng celebration ngayong araw, inanunsyo ng unang hirit ang kanilang Project Pasko.
Nagbigay sila ng 100,000 pesos na pamaskong handog sa mga binagyo sa Cebu. Namigay din sila ng UH Gift Mystery na may laruan, damit at ibang sorpresa para sa mga batang apektado ng bagyo. May lucky winners din sa mga team bahay. Marami pang inihandang sorpresa ang UH Barkada para sa kanilang week-long anniversary celebration, kabilang ang newest hostmate na mapapa-A kayo. Kumpirmadong nasawi ang isang Pilipina sa malaking sunog sa isang residential complex sa Hong Kong noong Miyerkules. Bayani naman ang turing sa isa pa nating kababayan na hindi iniwan at pinrotektahan ang alaga niyang sanggol sa kasagsagan ng sunog. At nakatutok si Salima Refran. Sa tinaguriang deadliest fire sa Hong Kong sa loob ng halos 80 taon, kinumpirma ng konsulado na nasawi ang isang OFW na napaulat na nawawala. Kinilala siyang si Marian Pascual Esteban ng Cainta, Rizal. Ang pamilya ni Esteban, pinuntahan ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan para iparating ang kanilang pakikiramay. Tiniyak nilang tulong para sa pag-uwi ng labi ng biktima, pati sa pag-aaral ng kanyang 10 taong gulang na anak. Ang Filipino community sa Hong Kong nagtipon-tipon sa misa para ipagdasal si Esteban at ang iba pang naapektuhan ng malaking sunog sa residential complex. Pero sa gitna ng pagluluksa, isa nating kababayan ang tinitingala bilang simbolo ng katapangan at kabayanihan. Si Rodora Alcaraz, isang domestic helper na nasaktan sa sunog at nagpapagaling ngayon sa ospital. Sa kasagsagan ng sunog, hindi niya iniwan ang alaga niyang 3 buwan na sanggol at pinotektahan habang ilang oras na natrap sa loob ng kwartong puno ng uso. Iba talaga yung care niya sa kids eh. Iba yung pagmamahal niya sa mga alaga niya. Ay nakakaiyak. It's so like her to put her life on the line for someone else. Kasi talagang very caring talaga siya. I feel sad about her, but I salute her for being so good despite of this tragic incident. She did not abandon her responsibility. I hope that this will make the Hong Kong community the essence, the importance of domestic workers, that even in the tragic situation, we will not abide or we will not abandon our job. Ayon sa ating konsulado sa Hong Kong, 89 na Pilipino ang ligtas at accounted for. 2 naman ang biniberipika pa. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, ngayong Kapaskuhan, maraming mga food business ang maghahanda ng mas maraming pambenta. Pero paano kung sobra ang maihanda? May paraan para maibenta yan gamit ang isang platform na magagamit din ng mga gustong makatipid sa pagkain panregalo o pandonate sa mga nangangailangan. Ang game-changing innovation na iwas food wastage na. Makakatulong pa ngayong Pasko, tinutukan ni Martin Javier. Dekada-dekada ng problema ang pagsasayang ng pagkain sa bansa na dinidiskartehan ng marami sa pamamagitan ng pagpag o pagpapagpag at pagluto ng mga napupulot na pagkain para panlaman tiyan. Kada araw kasi, 2,000 tons ng pagkain sa Metro Manila ang itinatapon lang. Kabilang ang ilang hindi naman tira-tira kung hindi lang naibenta ng mga food establishment. What if hindi na natin sila paabutin pa sa mga tambakan ng basura at ibenta na lang at a discounted price? Ginagawa na yan ng isang bakery sa sobrang tinapay, bukod pa sa paggawa ng puding. May mga araw na mabenta, may araw din na mahina, kaya minsan nagkakaroon kami ng mga discounted. Minsan pinamimigay sa mga tao na nangangailangan, minsan sa rider. Pero ang ganyang diskarte, inilevel up pa ng grupo ni Shiraz Dole. Dinevelop nila ang Mabu App para i-connect ang mga negosyong gustong magbenta ng sobrang pagkain sa mga gustong bumili nito at a discounted price. Pwedeng for your own consumption, o panregalo, o pang-donate sa mga nangangailangan.
Ngayong malapit na ang Pasko, kabi-kabila na naman ang handaan. Kaya sisiguraduhin ng app na to na walang masasayang na pagkain by turning end-of-day surplus into joyful and affordable surprise bags that the whole Filipino community can enjoy. Kung may food establishment ka, pumunta ka lang sa business user interface ng app at gumawa dito ng tinatawag na surprise bag. Press add a new bag. You set the description of the bag. You set the sale price, quantity. But here's the real magic. You can set the start time of when you want them to pick it up. So let's say in the evening, 7:30 to 9:30. And now the bag is created. At para naman sa mga buyers, punta lang sa consumer interface and choose category ng pagkain. Pwedeng tinapay, pwedeng meals. Here we have a generic bakery called Filipino Bakery. You can see there's 3 out of 3 bags left. Pwede kang pumili ng isang surprise bag, depende sa description. There's a little description of what you might get. Most times it's a surprise. Maybe there's a chocolate croissant today. It really depends. What's always clear and transparent is that there's a discounted rate of at least up to 70%. So when it's the pickup window time, you just go to the store, press pickup, show your code, they give you your surprise bag, and you're done. So, literal, kaya po siya surprise bag kasi hindi natin alam kung ano yung mga products o yung mga food na makukuha natin sa loob. Nakadepende yan dun sa establishment or dun sa restaurant. It's a mountain of bread. Galing. Galing! And you have to realize for a business, they would have thrown these away, right, at the end of the day. So not only are they able to prevent it from going into landfills and causing more CO2 emissions, but they're able to give people a good experience. Ano naman kaya ang masasabi ng supervisor ng bakery na ating nakausap? Makakatulong ito para mapabilis ang pagbenta na walang masayang. Kumbaga, walang matitira sa amin, masasold out po lahat. There you have it mga kapuso, it's another game-changing app that promotes zero food waste na malaki rin ang maitutulong sa mga food businesses and consumers. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Sa iba't ibang kalamidad na dumaan sa bansa, ilang beses na ring napatunayan ang tibay ng mga school building na ipinatayo ng GMA Kapuso Foundation. Gaya na lang sa Aurora na nagsisilbi ring evacuation center tuwing bumabagyo. Nagpatayo na rin tayo ng ganyan sa Camarines Sur. Isang lalawigan ng Aurora sa matinding hinagupit ng superbagyong Uwan kamakailan. Gaya rin nang tumama sa kanilang lugar ang superbagyong Pepito noong 2024. Maraming bahay at istruktura ang nasira. Ngunit sa gitna ng malakas na hangin at ulan, nanatiling matatag ang ipinatayo nating 6 na Kapuso classroom sa Villa Aurora Elementary School sa Maria Aurora sa Aurora. Hindi nasira ang mga bubong at hindi rin nilipad ang mga yero. Kinakabahan kami baka kung ano nangyari sa school, po. Pero pagdating po namin dito, safe pa din po, matibay. Wala namang major damage na tayo nakita. Minake sure natin na yung kisame saka yung trusses talagang nag-a-act siya as one kasi para kapag nagkaroon ng malalakas na hangin, hindi agad-agad masisira. Sa katunayan, nagsilbi pa itong kanlungan para sa mga residenteng walang masilungan sa panahon ng bagyo. Tulad ng pamilya ni Evangeline. Tuwing pag may bagyo po, dito po kami lumilikas. Pakiramdam po namin mas safe po kasi kami dito. Nagpapasalamat po kami sa GMA Kapuso. Dito na rin daw nagtapos ng elementarya ang 2 niyang anak, habang nag-aaral sa ika-5 baitang ang isa pa niyang anak, upang mas marami pang komunidad ang magkaroon ng ligtas at matibay na silid-aralan. Patuloy tayong nagpapatayo ng mga Kapuso School sa Malitbog Elementary School sa Minalabak, Camarines Sur para sa mga naapektuhan ng malawakang pagbaha ng Bagyong Christine. Idinisenyo ang 2-story, 3-classroom building para sa mga bahain na lugar. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card.